Sa loob ng 10 taon bilang ahente ng National Bureau of Investigation, iisa lang ang panuntunan ni Albera Salcedo, bawal ang puso sa trabaho. Isang malamig na bakal ang dibdib, isang matalas na isip ang sandata. Ngunit sa paglapag ng helikopter sa isang islang hindi niya pa naririnig kailanman, hindi niya alam na ang panuntunang iyon ay madudurog sa libu-libong piraso, na parang salaming binasag ng isang multong matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ang Isla de Esperanza. Mula sa himpapawid, mukha itong isang perlas na iniluwa ng dagat sulu, pulbos na puting buhangin na yumayakap sa lunti ang gubat, at tubig na kasing linaw ng kristal. Pero para kay Albera, walang ganda sa lugar na hindi niya kilala. May panganib sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, may banta sa bawat huni ng ibon na hindi niya mawari. Agent Salcedo, nandito na tayo, anunsyo ng piloto sa kanyang headset. Tumango lang si Albera, ang mga mata ay abala na sa pagsuri sa paligid. Masyadong biglaan ang misyon na ito. Isang tawag mula kay Director Contreras, walang masyadong detalye. Urgent and highly classified, Salcedo. May isang high-profile target na kailangan ng proteksyon. Ikaw ang pinakamagaling ko. Failure is not an option. High-profile target. Sa isip ni Albera, isa itong politiko na mayaman sa kaaway, isang bilyonaryong negosyante na may tinatagong iligal na transaksyon, o isang state witness na hawak ang susi sa pagbagsak ng isang malaking sindikato. Mga karaniwang kliyente niya. Mga taong walang mukha, mga pangalang nasa folder lang. Trabaho lang. Pagbaba niya sa helipad, sinalubong siya ng 2 lalaking nakasuot ng itim na suit, mga mukhang kasing tigas ng bato. Walang ngiti, walang bati. Tanging isang tango lang ang isinukli sa kanya, senyales na sundan sila. Habang naglalakad sila sa isang landas na gawa sa bato, patungo sa nag-iisang villa sa islang iyon, hindi maalis sa isip ni Albera ang kaba. Hindi ito takot, sanay na siya sa panganib. Ito ay isang uri ng pag-aalala na dulot ng kakulangan sa impormasyon. Ang hindi niya alam ang maaring pumatay sa kanya, o sa taong binabantayan niya. Ang villa ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Salamin at kahoy ang pangunahing materyales, tila lumulutang sa ibabaw ng isang maliit na burol na nakatanaw sa karagatan. Pagpasok nila sa malaking pinto na gawa sa nara, bumungad sa kanya ang isang sala na kasing lawak ng 3 bahay na pinagsama-sama. Mula sa sahig na gawa sa marmol hanggang sa mga painting na nakasabit sa dingding na sigurado siyang nagkakahalaga ng milyon-milyon, lahat ay sumisigaw ng karangyaan. At ng kapangyarihan. May isang lalaking nakatalikod sa kanila, nakatayo sa harap ng malaking bintanang salamin, hawak ang isang kopita ng alak. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe na kulay burgundy. Ang tindig pa lang, pamilyar na. Ang paraan ng pagkakatayo, ang hubog ng mga balikat hindi imposible. Pinilig ni Albera ang kanyang ulo. Guni-guni lang niya iyon. Pagod lang siguro sa bayahe. Sir, narito na po si Agent Salcedo, sabi ng isa sa mga bantay. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At sa isang iglap, huminto ang mundo ni Albera. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga, at ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw sa kanyang mga tainga na parang tambol sa isang malagim na prosesyon. Ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon na minsan ang naging mundo niya. Ang ngiting iyon na minsan ang naging dahilan ng paghinga niya. 5 taon. 5 taon siyang ginising ng mga tanong na walang sagot. 5 taon siyang pinahirapan ng mga alaala. 5 taon na parang isang bukas na sugat ang kanyang puso, hindi naghihilom, laging kumikirot. At ngayon, narito siya. Nakatayo sa harapan niya, tila walang nangyari. Si Denarius Alonzo. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking bigla na lang naglaho na parang bula. Albera, sabi nito, ang boses ay mas malalim, mas magaspang kaysa sa naaalala niya, pero ito pa rin ang boses na bumubulong sa kanyang mga panaginip. Itinaas nito ang kopita ng wine, isang maliit na pagpupugay. Long time no see. Naramdaman ni Albera ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang halo ng hiya at nagbabagang galit. Ang propesyonal na maskara na suot niya kanina ay unti-unting nabibitak. Gusto niyang sumigaw, magtanong, manakit. Gusto niyang itutok ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran at tanungin kung saan siya nagpunta. Pero isa siyang ahente. Trabaho ito. Alonzo, sagot niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo.
Pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili, pilit na iwinaksi ang libu-libong emosyon na nag-uunahan sa kanyang dibdib. Ako si Agent Salcedo mula sa Dindiv. I'm here to handle your security detail. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Denarius. Isang ngisi na ng aasar, na para bang alam na alam niya ang gulo sa isip ni Albera. Lumapit ito, at sa bawat hakbang niya ay tila humihigpit ang pagkakatali ng lubid sa liig ni Albera. Huminto ito 1 metro lang ang layo sa kanya, at naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, isang timpla ng sandalwood at ng alak na iniinom niya. Finally, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ikaw rin pala ang babantay sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy na nag-aalab na sa kanyang kalooban. Ikaw rin pala. Na para bang inaasahan niya ito. Na para bang pinlano niya ang lahat. Ang pagkapahiya ay napalitan ng purong galit. Ang ngisi sa mga labi ni Denarius ang nagtulak sa kanya pabalik sa nakaraan. Biglang nag-flashback sa isip ni Albera ang huling gabi na nakita niya ito. Sa maliit nilang apartment sa Maynila. Nag-aaway sila. Muli. Ang dahilan, gaya ng dati, ay ang trabaho niya. Hindi ko na kaya, Bera. Palagi na lang akong nag-aalala na baka isang araw, hindi ka na umuwi, sigaw ni Denarius, ang mga mata ay puno ng pagod at takot. Nakatayo si Albera sa harap niya, suot pa rin ang kanyang uniforme, pagod mula sa isang operasyon na tumagal ng 3 araw. Trabaho ko to, Den. Ito ako. Alam mo iyan nang maging tayo. Pero hindi ko na kaya. Gusto ko lang ng normal na buhay. Yung gigising ako sa umaga na katabi kita, hindi yung tatawagan ako ng ospital dahil nabaril ka. Yung magkakaroon tayo ng pamilya na hindi kailangang magtago. Napuno ng luha ang mga mata ni Albera, pero hindi niya ito ipinakita. Pinapipili mo ba ako, Denarius? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Denarius sa kanya, ang mga mata ay basag, puno ng sakit. Hindi ito sumagot. Tumalikod lang ito at lumabas ng pinto. Iyon na ang huli. Walang tawag. Walang text. Walang paalam. Kinaumagahan, pagbalik ni Albera sa apartment, wala na ang mga gamit nito. Naglaho na parang hindi kailanman naging parte ng buhay niya. Agent Salcedo. Napabalik si Albera sa kasalukuyan sa boses ng isa sa mga bantay. Napagtanto niyang nakatitig lang pala siya kay Denarius, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Brief me on the situation, utos niya, ang boses ay matigas at walang emosyon, direktang nakatingin sa mga bantay, iniiwasan ang mga mata ni Denarius. What's the threat? Who are we up against? Nagkatinginan ang dalawang bantay, bago bumaling kay Denarius na para bang humihingi ng permiso. Tumango lang si Denarius, uminom ulit ng wine, at naupo sa isang leather na sofa na para bang nanonood lang ng isang palabas. We've received credible intelligence about planned abduction, ma'am, sabi ng mas matandang bantay. The target is M. Alonzo. The perpetrators are a foreign syndicate trying to muscle in on his family's business. They want to use him as leverage. His family's business, tanong ni Albera, hindi napigil ang sumulyap kay Denarius. Ang alam lang niya noon, galing sa isang simpleng pamilya si Denarius. Isa itong struggling artist na nagpipinta para mabuhay. Ang lalaking minahal niya ay simple lang, kontento sa kape at pandesal sa umaga. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon, napapaligiran ng karangyaan at panganib, ay isang estranghero. M. Alonzo is the soul heir to the Alonzo Consortium, paliwanag ng bantay. Naramdaman ni Albera ang panunuya sa mga salitang iyon. Soul heir. Lahat pala ay kasinungalingan. Ang 5 taon nilang pagsasama, ang mga pangarap na binuo nila, lahat ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Denarius, at sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang galit sa kanyang mga mata. Nakita niyang bahagyang nawala ang ngisi sa mukha nito, napalitan ng isang bakas ng pagsisisi. O baka guni-guni niya lang ulit iyon. The mission is to ensure Alonzo's safety until the threat is neutralized, deklara ni Albera. Ang bawat salita ay may diin. I will have full operational control. I need access to all surveillance feeds, personal schedules, and blueprints of this island.
I will be with the target 24 paghahati 7. Walang pwedeng lumapit sa kanya nang wala ang permiso ko. Understood. Yes, ma'am, sabay na sagot ng mga bantay. Good. You're dismissed. I want to speak with M. Alonzo. Alone. Nag-aalangang umalis ang dalawang bantay, isinara ang malaking pinto sa likuran nila. Ngayon, silang dalawa na lang. Ang katahimikan sa loob ng malawak na sala ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng mga alon mula sa labas at ang sarili nilang paghinga ang maririnig. Tumayo si Denarius. Berardi. Agent Salcedo, pagtatama niya, ang boses ay matalim. Sa tagal ng misyon na ito, iyon ang itatawag mo sa akin. At ikaw, para sa akin, ay target. Walang personalan. Trabaho lang. Isang mahabang sandali itong tumitig sa kanya, tila sinusukat ang bawat salita. Hinahanap ang babaeng minsan niyang minahal sa likod ng matigas na anyo ng ahenteng nasa harapan niya. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. Okay, Agent Salcedo. Kung iyan ang gusto mo. Pero alam ni Albera, sa kaibuturan ng kanyang puso na pilit niyang pinapatigas, na huli na ang lahat. Ang misyon na ito ay personal na. 5 taon niyang hinanap si Denarius para humingi ng mga sagot, para manumbat, para marahil ay saktan, katulad ng pananakit na ginawa nito sa kanya. Ngayon, heto siya, nandito hindi para saktan ito, kundi para iligtas ang buhay nito. Napakalupit ng tadhana. At ang Isla de Esperanza, na dapat sana'y paraiso, ay biglang naging kanyang personal na impyerno. Ang unang 24 na oras ni Albera sa Isla de Esperanza ay isang ehersisyo sa bakal na disiplina. Ginawa niyang parang makina ang kanyang sarili. Ang bawat kilos, kalkulado. Ang bawat salita, walang emosyon. Ang high-profile target na si Denarius Alonzo ay naging isang anino na lagi niyang binabantayan, isang bagay na kailangang protektahan, hindi isang multo mula sa kanyang nakaraan. Sa umaga, nakatayo siya sa isang sulok ng malawak na dining area, habang nag-aalmusal ito, ang mga mata niya ay alerto sa bawat galaw ng mga hardinero sa labas, sa bawat tunog na hindi pamilyar. Sa tanghali, sinusundan niya ito sa paglalakad sa dalampasigan. Ang distansya nila ay laging 10 talampakan, sapat na malayo para bigyan ito ng espasyo, pero sapat na malapit para maipagtanggol ito sa isang iglap. Sa gabi, nagbabantay siya sa labas ng pinto ng kwarto nito, nakaupo sa isang silyang hindi komportable, armado ng baril at ng mga alaalang pilit niyang tinataboy. Trabaho lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Trabaho lang, Vera. Pero mahirap gawing trabaho lang ang isang taong kabisado mo ang bawat paghinga. Mahirap baliwalain ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag malalim ang iniisip o ang bahagyang pagngiti nito kapag nasasarapan sa kape. Sa ikalawang araw, napansin niyang may mga nagbago dito. Nawala na ang dating alaskador ng ngiti nito na laging may kasamang biro. Napalitan iyon ng isang klaseng pagod sa mga mata, isang bigat sa mga balikat na hindi niya pa nakikita dati. Ang dating struggling artist na simple lang ang kaligayahan ay naging isang bilyonaryong bihag sa sarili niyang gintong haula. Isang hapon, habang binabantayan niya ito sa library, bigla itong nagsalita nang hindi lumilingon mula sa librong binabasa. Hanggang kailan mo balak magpanggap na hindi mo ako kilala, Agent Salcedo? Hindi kumibo si Albera. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Alam kong galit ka, pagpapatuloy nito, isinara ang libro at hinarap siya. May karapatan kang magalit. Pero hindi mo kailangang tratuhin ako na parang hangin. Ang trabaho ko ay protektahan ka, Jimmy Alonzo, hindi ka kausapin, sagot niya, malamig. Tumayo si Denarius at lumapit sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Alam mo, ang isa sa mga paraan para protektahan ako ay siguraduhing alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo at ako. Ang islang ito, may sarili kaming shooting range. Turuan mo ako. Natigilan si Albera. Hindi iyon isang utos. Isa iyong hamon. Isang paraan para basagin ang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa. Sandali siyang nag-isip. May punto ito. Kung sakaling magkagulo, mas mabuti nang may alam itong gawin kaysa maging pabigat lang. Sige, pumayag siya. Magkita tayo doon sa loob ng 1 oras. Ang shooting range ay nasa kabilang bahagi ng isla, isang modernong pasilidad na nakatago sa gitna ng mga puno ng niyog.
Nandoon na si Albera, naghahanda ng isang Glock 19, ang paborito niyang handgun. Ang amoy ng gun oil at pulbura ay pamilyar at nakakakalma sa kanya. Ito ang mundo niya. Dito, siya ang may kontrol. Dumating si Denarius na nakasuot ng simpleng puting t-shirt at cargo shorts, malayong malayo sa itsura niya noong una silang magkita na naka-silk robe. Sa isang saglit, nakita ni Albera ang Denarius na minahal niya, simple, walang arte. Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Okay, makinig ka, sabi niya sa isang business-like na tono. Ito ang pinaka-basic. Safety first. Ipinakita niya kung paano i-check kung may bala, kung paano ikasa, at kung paano hawakan ng tama. Nang iabot niya ang baril kay Denarius, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang dumaloy sa braso ni Albera, isang pamilyar na init na matagal na niyang hindi naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, umubo ng bahagya para itago ang kanyang reaksyon. Ang tindig mo, mali, puna niya nang makitang hindi balanse ang pagkakatayo nito. Lumapit siya sa likuran nito para ayusin ang postura niya. Ang intensyon niya ay purong propesyonal, pero nang ilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito at sa baywang nito para itama ang posisyon, hindi niya maiwasang maramdaman ang init ng katawan nito sa manipis na t-shirt. Naamoy niya ulit ang sandalwood scent nito, ngayon ay maihalong pawis. Naramdaman niya ang pagtibok ng sarili niyang puso. Ganito, tanong ni Denarius, ang boses ay bahagyang paos. Mas mabuti, sagot ni Albera, umatras agad na parabang napaso. Sige na. Subukan mo. Itinutok ni Denarius ang baril sa target. Nakita ni Albera ang pag-igting ng mga panga nito, ang paraan ng pag-focus ng mga mata nito. At pagkatapos, may napansin siyang isang maliit na detalye, bahagya nitong kinagat ang ibabang labi. Isang ugali na ginagawa nito tuwing seryoso o sobrang nag-iisip. Isang ugali na alam niya. Hindi siya nagbago, bulong ng isang bahagi ng isip niya. Pumutok ang baril at ang bala ay tumama sa papel na target, malayo sa gitna. Not bad for a beginner, sabi ni Albera, pilit na pinapanatiling neutral ang kanyang boses. Humarap ito sa kanya, may kakaibang kislap sa mga mata. Ikaw naman. Ipakita mo sa akin kung paano talaga. Kinuha ni Albera ang baril, ikinasa ito ng mabilis at walang kahirap-hirap. Itinaas niya ito, pumikit ng 1 segundo, huminga ng malalim at pinaputok ng 5 beses. 5 sunod-sunod na putok na halos magkapatong sa gitnang-gitna ng target. Nang lumingon siya kay Denarius, nakatitig ito sa kanya, hindi sa target. Ang tingin nito ay puno ng paghanga at ng kung ano pa na hindi niya mabasa. Kahanga-hanga, Bera, sabi nito, ang paggamit sa kanyang palayaw ay tila isang aksidente. Kahanga-hanga ka pa rin. Bago pa man makasagot si Albera, isang matinis na boses ng babae ang pumutol sa kanilang sandali. Honey! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Isang babae ang papalapit, nakasuot ng isang puting summer dress na bumabagay sa mamahalin nitong sandals. Mahaba at kulot ang buhok nito, at ang mukha ay perpektong-perpekto na parang galing sa isang magazine. Kumaway ito at ngumiti ng pagkatamis-tamis kay Denarius. Lumapit ang babae at walang sabi-sabing kumapit sa braso ni Denarius at hinalikan ito sa pisngi. Sino to? Tanong nito, ang mga mata ay sinusuri si Albera mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pagmamata. Naramdaman ni Albera ang pag-init ng kanyang mukha. Tiningnan niya si Denarius, naghihintay ng paliwanag. Mila, this is Agent Salcedo. Siya ang head ng security ko, pakilala ni Denarius, tila hindi komportable. Agent Salcedo, si Mila. Ngumiti si Mila kay Albera, pero hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Oh, the bodyguard. Nice to meet you. Inilahad nito ang kamay, hindi para makipagkamay, kundi para ipakita ang isang malaking diamanting singsing sa palasingsingan nito. I'm Mila Santos. Denarius Fiennes. Fiennes. Ang salitang iyon ay tumama kay Albera na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napatingin siya sa singsing pagkatapos ay sa mukha ni Denarius na ngayon ay umiiwas ng tingin. Isang komplikadong emosyon ang kumulo sa kanyang dibdib, gulat, sakit, at isang bagay na mapait na lasang-lasa niya selos. Isang emosyon na wala siyang karapatang maramdaman. Isang karangalan, maam, sagot ni Albera,
ang propesyonal na maskara ay muling isinuot, mas makapal, mas matibay kaysa kanina. Good. Well, honey, tara na. Naghanda si Manang ng merienda para sa atin, sabi ni Mila, hinihila si Denarius paalis. Sumunod lang si Albera sa likuran nila, pabalik sa villa, ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Pinanood niya kung paano hawakan ni Mila ang kamay ni Denarius, kung paano ito sumandal sa balikat nito. At ang pinakamasakit sa lahat, hinayaan lang ito ni Denarius. Ang natitirang bahagi ng araw ay isang purong pagpapahirap. Naging anino na lang siya sa isang love story na hindi sa kanya. Pinanood niya silang kumain ng merienda, nagtatawanan. Pinanood niya silang manood ng pelikula sa home theater, kung saan nakasandal ang ulo ni Mila sa dibdib ni Denarius. At si Albera, nasa isang sulok lang, nagbabantay, habang unti-unting dinudurog ang puso niya sa bawat segundong lumilipas. Wala kang pakialam, Bera. Trabaho lang to, pero sinungaling ang isip niya. Dahil may pakialam siya. Sobra. Gabi. Isang malakas na bagyo ang biglang dumating. Ang hangin ay humahagupit sa labas, at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ang buong isla ay binalot ng kadiliman. At bigla, namatay ang lahat ng ilaw. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong villa, kasabay ng pagkawala ng kuryente. Brownout. Ang emergency lights ay hindi gumana. Total darkness. Anong nangyari? Sigaw ni Mila, ang boses ay puno ng takot. Calm down, sabi ni Denarius. Stay where you are. Walang gagalaw, utos ni Albera, ang boses ay matatag sa kabila ng kadiliman. Agad niyang binunot ang kanyang baril at kinapa ang maliit na flashlight sa kanyang belt. Nang buksan niya ang flashlight, itinutok niya ito sa paligid. Nasa may sala sila. Nakita niya si Mila na nanginginig sa takot sa tabi ng sofa. Si Denarius naman ay nakatayo malapit sa bintana. Security breach, tanong ni Denarius. Hindi ko pa masabi. Dito lang kayo. Ay check ko ang generator, sabi ni Albera. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Sinabi kong huwag kang gagalaw, sita niya. Sasama ako, sabi ni Denarius. Masyadong delikado kung mag-isa ka. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko. Pero hindi kita hahayaang mag-isa, git nito. Walang nagawa si Albera kundi hayaan ito. Naglakad sila sa madilim na pasilyo, ang tanging liwanag ay galing sa kanyang flashlight. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa kadiliman. Biglang may kumalabog sa isa sa mga kwarto. Agad na itinutok ni Albera ang flashlight at ang baril sa direksyon ng tunog. Hinila niya si Denarius sa likuran niya, isang protective gesture na hindi niya naisip. Ano yun? Bulong ni Denarius, ang hininga ay mainit sa batok niya. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto. Sinipa niya ito para bumukas. Walang tao. Isang bintana lang pala ang bumukas dahil sa lakas ng hangin. Huminga siya ng maluwag. Nang lumingon siya para sabihin kay Denarius na okay lang, hindi niya namalayan na sobrang lapit na pala nito sa kanya. Ang ilong niya ay halos dumikit na sa dibdib nito. Naamoy niya ang ulan at ang pamilyar na pabango nito. Natigilan siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang sinag ng flashlight na hawak niya ay tumama sa kanilang mga mukha. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa dilim. Nakita niya ang gulo sa mga mata nito, ang parehong gulo na nararamdaman niya. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay ilang pulgada na lang. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pag-ulan sa labas at ang mas malakas na tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan, itinaas ni Denarius ang kanyang kamay na para bang aabutin ang kanyang mukha. Nananabik ang puso ni Albera, naghihintay, nalilito. Gusto niyang umatras, pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Sa isang iglap, bumalik siya sa shooting range, sa pakiramdam ng mga kamay nito sa kanya. Bumalik siya sa 5 taong nakalipas, sa mga halik na pinagsaluhan nila sa ilalim ng ulan. Ang pader na itinayo niya buong araw ay gumuho sa isang sandali lang. Protektahan o iwasan? Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim, hindi na niya alam ang sagot. Ang alam lang niya ay nasa harapan niya ang lalaking minahal niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang posible, at napakadelikado, na mahalin ito muli.
Bumalik ang kuryente na kasing bigla ng pagkawala nito. Ang maliwanag na ilaw mula sa pasilyo ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanilang dalawa mula sa isang mapanganib na panaginip. Agad na umatras si Albera, itinago ang namumulang mukha sa pamamagitan ng pagtalikod. Ang kamay ni Denarius na muntik nang dumampi sa kanyang pisngi ay nanatiling nakabitin sa hangin bago niya ito dahan-dahang ibinaba. Okay na ang kuryente, sabi ni Albera, ang boses ay pilit na pinatatag. Bumalik na tayo sa sala. Naglakad siya pabalik ng mabilis, hindi na lumingon pa. Ang puso niya ay kumakarera pa rin. Ang ilang segundong iyon sa dilim ay nag-iwan ng marka na mas malalim kaysa sa 5 taong paglimot. Pinatunayan nito ang isang bagay na pilit niyang itinatanggi, mayroon pa rin. Mayroon pa ring natitirang apoy sa ilalim ng mga abo ng kanilang nakaraan. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Simula ng gabing iyon, mas lalong naging mahirap ang lahat para kay Albera. Ang dating bakal na pader sa pagitan nila ni Denarius ay nabasag na, at napalitan ito ng isang manipis na salamin. Nakikita nila ang isa't isa, ramdam ang presensya ng bawat isa, ngunit hindi maaaring magtagpo. May mga sandaling nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi masabi. May mga pagkakataong nagkakatinginan sila, at sa isang iglap, bumabalik ang lahat ng alaala, ang lahat ng kipaano kung. Pero laging naroon si Mila, isang magandang paalala ng katotohanan. Isang masakit na pader na laging humaharang sa gitna. Isang umaga, habang nagkakape si Albera sa kusina, naabutan niya si Manang Rosa, ang matandang kasambahay ng villa, na naghahanda ng almusal. Magandang umaga po, Agent Salcedo, bati nito, ang ngiti ay mabait. Gusto niyo po ba ng sinangag at itlog na maalat? Kape lang po, Manang. Salamat, sagot ni Albera. Naku, iha. Kailangan mong kumain. Paano mo po protektahan si Sir Denarius kung ikaw mismo ay walang laman ang tiyan, malumanay na sabi ng matanda. Alam mo, ikaw ang unang babaeng security na dinala niya dito. At mukhang may epekto ka sa kanya. Kumunot ang noo ni Albera. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti si Manang Rosa. Simula nang dumating ka, parang nabawasan ang bigat na dinadala niya. Nitong mga nakaraang buwan kasi, laging malungkot iyan. Pero kahapon, narinig ko siyang tumawa habang kausap ka sa shooting range. Matagal ko nang hindi naririnig ang tawang iyon. Hindi nakasagot si Albera. Isang bahagi niya ang natuwa sa narinig, pero agad itong napalitan ng kirot nang maalala niya si Mila. Ang kirot na iyon ay mas lalong tumindi ng hapong iyon. Nagpasya si Denarius at Mila na kumain ng pananghalian sa labas, sa isang kubo na nakaharap sa dagat. Ang trabaho ni Albera ay magbantay mula sa malayo. Nakatayo siya sa may bintana ng villa, pinapanood sila sa pamamagitan ng isang pares ng binoculars. Mula sa kanyang kinatatayuan, para silang isang perpektong magkasintahan sa isang painting. Nakikita niya kung paano sila nagtatawanan. Nakikita niya kung paano pinupunasan ni Mila ang gilid ng labi ni Denarius gamit ang isang tissue. Nakikita niya kung paano sila nagkwentuhan na parang sila lang ang tao sa mundo. Bawat tawa nila ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Albera. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na baha. Nasa isang karinderya sila sa kanto malapit sa apartment nila. Kumakain ng tapsilog. Siya, pagod galing sa training. Si Denarius, may mga mansa ng pintura sa kamay. Ang sarap ng buhay, no, sabi ni Denarius habang umunguya. Kahit tapsilog lang, basta kasama kita, parang nasa 5-star hotel na ako. Ngumiti si Albera. Bolero. Kumain ka na nga lang dyan. Hindi, seryoso. Ito yung pangarap ko, Vera. Simpleng buhay lang. Ikaw, ako, at isang plato ng tapsilog. Okay na ako. Hinawakan nito ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Balang araw, kapag marami na akong naipon sa pagpipinta, dadalhin kita sa isang isla. Yung tayong dalawa lang. Kakain tayo sa tabing dagat, pero imbes na tapsilog, lobster na. Asa ka pa, biro niya. Kahit saan, kahit ano, basta kasama ka, okay na rin ako. Napapikit si Albera, pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang pangako ng isang isla. Ang pangako ng kayong dalawa lang. Ngayon, narito na sila sa isla. Pero may kasama na itong iba.
At hindi na siya ang babaeng pinapangarap nitong makasama habang buhay. Ang sakit ay naging galit. Galit sa sarili dahil umaasa pa rin siya. Galit kay Denarius dahil sa mga kasinungalingan nito noon at ngayon. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya sa hardin, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche ay dapat sana nakakakalma, pero para sa kanya, nakakasakal ito. Hindi ka ba nilalamig? Isang boses mula sa likuran niya ang nagpatigil sa kanya. Si Denarius. Nakasandal ito sa isang poste, hawak ang 2 tasa ng kape. Hindi, maikling sagot niya. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang 1 tasa. Kape. Alam kong paborito mo. Tinanggap niya ito, pero hindi siya nagsalita. Vera, kailangan nating mag-usap, sabi nito, ang boses ay seryoso. Wala tayong dapat pag-usapan, Jimmy Alonzo, git niya, ang mga mata ay nakatuon sa malayo. Meron. 5 taon, Vera. 5 taon kitang 5 taon tayong hindi nagkita. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit? Humarap siya dito, ang galit at sakit na tinimpi niya buong araw ay sa wakas sumabog. Bakit? Para ano pa, Denarius? Para marinig ko na naman ang mga kasinungalingan mo. Yung sinabi mong galing ka sa simpleng pamilya? Yung sinabi mong isa ka lang struggling artist? Samantalang isa ka palang Alonzo, ang tagapagmana ng isang imperyo. Lahat ba iyon kasinungalingan? Hindi ko iyon ginustoy. Huwag mo akong daanin sa ganyan, sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Ang pinakamasakit sa lahat, umalis ka. Umalis ka nang walang paalam. Isang araw, mahal mo ako. Kinabukasan, naglaho ka na parang bula. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun, ha? Alam mo ba kung ilang gabi akong umiyak? Kung ilang beses kong sinisi ang sarili ko? Kung ilang beses kong tinanong kung ano ang pagkukulang ko? Tapos ngayon, babalik ka na parang walang nangyari, may fiance ka na, at aasahan mong maging okay lang ang lahat. Ang bawat salita ay may kasamang pait at luha na pilit niyang pinipigilan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Denarius. Hindi ito galit, kundi isang malalim na pagsisisi. May mga bagay na hindi mo naintindihan, Vera, sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Ginawa ko iyon para di. Para ano? Para sa sarili mo, putol niya. Dahil hindi mo na kaya? Dahil natakot ka? Ganoon ka ba kaduwag, Denarius? Hinayaan mo akong mag-isa. Hinayaan mo akong maniwala na ako ang may problema. Hindi yan totoo. Talaga? Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Ngayon na. Bakit ka nawala nang walang pasabi? Hamon niya, ang mga luha ay nagsimula ng tumulo sa kanyang mga pisngi. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan siya ni Denarius, ang mga labi ay nagpipigil, na para bang may 1,000 salita na gustong kumawala pero hindi niya magawa. Hindi ko kaya, sabi nito sa wakas, ang boses ay basag. Hindi ko pa kayang sabihin. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang mga labi. Siyempre. Yan ka naman, di ba? Laging may tinatago. Laging may sekreto. Tinalikuran niya ito, hindi na kayang tingnan pa ang mukha nito. Naglakad siya palayo, pabalik sa loob ng villa, iniwan itong nakatayo mag-isa sa hardin. Pagpasok niya sa bahay, dumaan siya sa may terrace. At doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya si Mila. May kausap ito sa telepono, ang boses ay pabulong at tila nag-aalala. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Alam ko. Nagiging komplikado na ang lahat. Hindi ako na ang bahala. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam dyan. Sige na. Bye. Mabilis nitong ibinaba ang telepono nang mapansin si Albera. Isang pilit na ngiti ang isinukli nito sa kanya. Oh, Agent Salcedo. Nagpapahangin lang. Ngunit hindi na nalinlang si Albera. Ang mga narinig niya, kahit pira-piraso, ay sapat na. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Nagiging komplikado na ang lahat. Sino ang kausap ni Mila? Ano ang totoong hindi niya pwedeng malaman? At bakit tila may tinatago rin ito, katulad ni Denarius?
Ang mga tanong sa kanyang puso ay napalitan na ngayon ng mga tanong ng kanyang isip bilang isang ahente. Ang personal na misyon niya ay biglang naging profesional ulit. Ang sakit at selos ay hindi nawala, pero ngayon may halong na itong suspetsa. Ang babaeng ito, si Mila, ay hindi lang basta fiance. Mayroon siyang tinatagong lihim. At determinado si Albera na alamin kung ano iyon. Ang mga salitang narinig ni Albera mula kay Mila ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo, ang bawat sulyap niya ngayon kay Mila ay hindi na lang dahil sa selos, ito ay sulyap ng isang investigador. Ang bawat ngiti, bawat kilos, bawat salita ni Mila ay sinusuri niya. May mali. Ramdam niya ito sa kaibuturan ng kanyang pagiging ahente. Kinaumagahan, ginamit ni Albera ang kanyang otoridad. Nagpanggap siyang nagsasagawa ng isang routine background check sa lahat ng taong nasa isla bilang bahagi ng security protocol. Ang totoo, si Mila lang ang target niya. Gamit ang kanyang FB credentials, nag-request siya ng impormasyon tungkol kay Mila Santos. Ang resulta ay dumating sa kanyang encrypted na laptop makalipas ang ilang oras. Mabilis. Masyadong mabilis. At malinis. Masyadong malinis. Walang kahit anong kapintasan. Mayaman ang pamilya, nag-aral sa mga mamahaling eskwelahan sa ibang bansa at malinis ang record. Pero para kay Albera, ang perpektong record ay mas kahina-hinala pa kaysa sa isang may bahid. Isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin, ang middle name ni Mila. Alonzo. Mila Alonzo Santos. Pinsan. Ang dugo ay umakyat sa ulo ni Albera. Hindi lang siya nagsinungaling, ginamit pa niya ang apelyido ng ina nito para itago ang koneksyon nila. Ang buong pagpapanggap na ito bilang fiance ay isang malaking komedya. At siya ang ginawa nilang katawa-tawa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang harapin si Mila. Ngayon na. Nakita niya ito sa may poolside, nagbabasa ng isang fashion magazine habang umiinom ng fruit shake, ang larawan ng perpektong buhay mayaman. Si Denarius ay wala sa paligid, may kausap itong business associate sa video call sa loob ng library. Ito na ang pagkakataon niya. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay mabigat at may determinasyon. Hindi niya namalayan ang anino niya sa likuran ni Mila hanggang sa magsalita siya. Enjoying the view, Yuma Santos. O dapat ba, Yunet Alonzo ang itawag ko sa'yo? Nabitawan ni Mila ang magazine. Ang fruit shake ay natapon sa sahig. Lumingon ito, ang mukha ay puno ng gulat at takot. Ang postura niya ay hindi na kasing relax tulad kanina. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong nito. Mila Alonzo Santos. Pinsan ka ni Denarius, hindi ba? Sabi ni Albera, ang boses ay malamig at walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. Bakit kailangan magsinungaling? Anong laro ito? Tumayo si Mila, pilit na binabawi ang kanyang kumpiyansa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. You're insane. Personal bodyguard ka lang, wala kang karapatang Wala akong karapatan, putol ni Albera, lumapit siya ng isang hakbang. Mas matangkad siya kay Mila at ngayon, ginamit niya ang kanyang taas para dominahin ito. Ang trabaho ko ay protektahan si Denarius Alonzo mula sa lahat ng banta. At sa ngayon, ikaw ang nakikita kong pinakamalaking banta sa kanya. Kaya magsalita ka na. Bakit mo kailangang magpanggap na fiance niya? Nagmatigas si Mila. Wala kang makukuha sa akin. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Albera. Talaga? Kasi may narinig akong usapan kagabi sa terrace. Nagiging komplikado na ang lahat. Sino ang kausap mo? Ano ang plano nyo? May kinalaman ba ito sa banta sa buhay ni Denarius? Dahil kung mayroon, sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin, pinsan ka man niya o hindi. Ang pagbabanta ng kulungan ang nagpabagsak sa depensa ni Mila. Namutla ito. Ang tapang na ipinapakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng luha. Hindi ganoon, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Wala kaming masamang plano. Maniwala ka. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo, giit ni Albera. Sa gitna ng kanilang komprontasyon, bumukas ang sliding door ng villa. Lumabas si Denarius, mukhang katatapos lang ng kanyang tawag. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Anong nangyayari dito?
Tanong niya, ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Albera patungo sa umiiyak niyang pinsan. Hinarap siya ni Albera, ang galit na kanina ay para kay Mila lang ay nabaling na ngayon sa kanya. Tanungin mo ang fiance mo, Denarius. O mas tamang sabihin ang pinsan mo. Ipaliwanag niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Napapikit si Denarius. Isang buntong hininga ng pagkatalo ang kumawala sa kanya. Huli na. Alam na niya. Then. I'm sorry, humihikbing sabi ni Mila. It's okay, Mila. Pumasok ka na sa loob, mahinahong utos ni Denarius. Sumunod si Mila, iniwan silang dalawa na nakatayo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang katahimikan ay masakit. Bera, let me explain, panimula ni Denarius. Explain, tumawa si Albera, isang tawang puno ng pait. Ipaliwanag mo kung bakit niyo ako ginawang tanga. Bakit kailangan niyo akong paglaruan? Parte ba ito ng entertainment niyo dito sa isla? Manood habang nasasaktan at nagagalit ang pobreng ahente. Hindi. Hindi ganoon, mabilis na sagot ni Denarius, lumapit ito sa kanya. Ginawa ko to dahil kailangan kong malaman. Malaman ang ano? Kung may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng galit niya ay biglang napalitan ng isang malalim na sakit. Ginamit niya ang kahinaan niya laban sa kanya.